Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang maulang Biyernes po ng umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 5, 2024 at ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nahusubaybayan sa iba't ibang panig po yan ng bansa sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre sa iba't ibang panig din po ng mundo. Kaya yung ating mga kababayang OFW, pwede po tayong masubaybayan sa pamagitan po ng mga online accounts, Facebook page and YouTube channel ng DWIZ. At syempre tayo po ay live na napapanood din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga ay ating pag-uusapan yung update sa ating inaantabayanan na Olympics at meron din tayong makakapanayam mamaya mula po sa lungsod ng Iloilo na kamakailan lang po ay naglunsad ng community campaign laban po sa dengue. Naku, napapanahong issue po ito dahil nag-uulan na naman po. Ito po yung karaniwang sakit na ating binabantayan kapag panahon ng tag-ulan. Pwede po kayong magkomento sa aming pong Facebook page para po maipadala ang inyong mensahe na nais nyo pong ipabatid o kaya po mag-text sa aming text line 0999-376-6768. Naku, may mga nakapanood ba? Napanood nyo ba yung laban kagabi ng Gilas Pilipinas, laban po doon sa Georgia? Naku, mamaya for sure yan ang magiging pambungad sa atin ni Senator Tol at talaga namang umaatikabong laban yung nangyari kagabi. Ang naging final score po kahapon 96-94. Very very close fight, no? Pabor po sa Georgia po itong Georgia yung nanalo kahapon, pero magkagayon man, kahit po tayo ay hindi pinalad kagabi, pasok pa rin po ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Yan po ay idinaraos sa Latvia. Kung sino po yung itanghal o mag-emerge na champion dito po sa qualifying tournament na ito, pasok po doon sa Paris Olympics. So yung semifinals nitong qualifying tournament na ito ng FIBA qualifying tournament ay idaraos po yan sa araw ng Sabado habang sa araw naman ng Linggo nakatakda yung championship game. Kahapon din po ay inanunsyo ng Kadiwa Center o ng Department of Agriculture na pwede nang mabili sa mga piling Kadiwa Center yung murang bigas na 29 pesos kada kilo. Mamaya, papasadahan natin yung ilang mga lugar kung saan pwedeng mabili yan ng ating mga kababayan. Ang target po ng DA, ng Department of Agriculture, mabigyan ng prioridad sa murang bigas yung mga marginalized community. Kabilang po dyan yung mga elderly, single parent, persons with disability at yung mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Program. Marami pa tayong tatalakayin na mga issue at balita ngayong umagang ito. Samantala, puntahan po muna natin ang ating mga headline. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, July 5, 2024, taas singil sa kuryente, nakaamba ngayong buwan. DWIZ Balita. Presyo ng kamatis sa ilang pamilyan sa Metro Manila tumaas pa.
DWIZ Balita. Pag-angkat ng karne ng baboy target, bawasan ng DA. DWIZ Balita. Paghahain naman ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano, pinag-aaralan na ni Senator Binay. DWIZ Balita. At financial status ng mga guro, tututukan ng bagong kalihim ng edukasyon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. May nakamba na namang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng 77 centavo per kilowatt hour na dagdag singil sa ipinagpaliban na singil sa generation charges noong Hunyo. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng naturang power distributor kung magkano ang kabuang dagdag para sa July billing. Samantala, pinaigting pa ng Meralco ang kampanya laban sa talamak na pagnanakaw ng kuryente at pagbebenta ng mga kable sa mga online platform. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldariaga, aktibo silang nakikipagtulungan sa PNP, gayon din sa iba pang mga ahensya para agad na maaksyonan ang iligal na aktibidad. Batay pa rin po sa datos ng Meralco, umaabot na po sa mahigit 1,000 ang naitalang ninakaw sa Metro Manila na kable ng kuryente mula po yan Enero hanggang noong buwan ng Hunyo. DWIZ Balita. Muli namang tumaas ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price watch ng Department of Agriculture, nasa 110 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo nito kumpara noong nakaraang linggo na nasa 70 pesos hanggang 140 pesos kada kilo. Nabatid na tumaas ang wholesale price ng kamatis na naglalaro ng 70 pesos hanggang 120 pesos. Ayon kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Comila, sapat ang supply ng kamatis, ngunit ang kompetisyon ng mga mamimili o namamakyaw ay nag-ambag sa pagtaas ng presyo. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng impilan. Pagkakaroon ng tourism curriculum sa mga paaralan, iminungkahi ng pribadong sektor kay PBBM. Detalye ng balita, hatid ni Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Ilang rekomendasyon daw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iminungkahi sa kanya sa harap ng target na mapalakas ng pamahalaan ang tourism workforce. Ang mungkahi raw ay ginawa ni Josephine Gutiano Nia, Presidente at Chief Executive Officer ng PhilInvest sa nagdaang meeting ng Private Sector Advisory Council Tourism Sector Group sa punong ehekutibo. Sa mungkahi ng pisak, nais nila magkaroon ng kurikulum sa turismo sa buong kagawaran ng edukasyon. Bukod naman sa DepEd, inilatag din ang proposal sa Pangulo na magkaroon ng tourism curriculum sa CHED, gayon din sa TESDA. Sa pamamagitan daw nito, mapapalakas niya ang kompetisyon sa hanay ng human capital sa larangan ng turismo at matiyak na patuloy na magkakaroon ng mga talentadong manggagawa sa tourism sector. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Pagtatayo naman ng dagdag na Local Amnesty Board, magpapadali sa pag-a-apply ng amnestiya ng mga dating rebelde. Detalye ng balita, hatid po yan ni Patrol No. 17, Jopel Peleño. Nais ng National Amnesty Commission o NAC na magtayo pa ng mga dagdag na Local Amnesty Board o LAB. Ayon kay NAC Chairperson Attorney Lea Tanodra Armamento, nasa pamamagitan nito, mas magiging madali na ang pagproseso sa mga amnesty application ng mga dating rebelde. Sinabi ni Armamento na siyam na mga naipatayong LAB ang kanilang naisagawa sa tulong ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Pero plano pa niya nilang magtayo ng dagdag na LAB sa iba't ibang lugar upang hindi na mahirapan ang mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na nagnanais na mag-apply ng amnestiya. Hinimok naman ng NAC Chairman ang mga nalalabing miyembro ng iba't ibang rebelding grupo na samantalahin ang pagkakataong ibinigay ng gobyerno dahil maaring hindi na ito maulit. Bukas ang amnesty program ng national government para sa CPP, NPA, NDF. Revolutionaryo
Sekretaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade o RPMP, RPA-ABB, MILF at MNLF. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todo Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, target naman ng Department of Agriculture na tapyasan ang pork imports ng bansa ng 60,000 metric tons ngayong taon sa pamagitan ng pagkapalakas ng lokal na produksyon. Nais ng DA na isubstitute ang 10% ng imported pork o 60,000 metric tons ng domestic output hanggang sa pagkatapos ng taon. Plano ng ahensya na abutin ang target sa pamagitan ng kanilang 2.1 billion pesos na Modified Repopulation Program o kilala bilang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Tututukan ngayon sa repopulation program ng DA ang sow winner operations kung saan magtatayo ng multiplier at production farms na mayroong artificial insemination. Sa ilalim ng revised guidelines, 3 packages ang alok na ahensya sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaan. DWIZ Balita. Pinag-aaralan naman na ni Senator Nancy Binay ang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang tawaging marites sa investigasyon kaugnay sa halaga ng gusali ng Senado. Ayon kay Senator Binay, inaasahan na niya ang ganoong pagtrato ni Cayetano basta't Binay ang apelyido. Hindi anya katanggap-tanggap ang akusasyon ni Cayetano sa media, lalo na sa mga reporter na nag-interview sa kanya. Samantala, sinabi naman ni bagong Senate Committee on Ethics Chairman Francis Tolentino na tatalakayin niya ang reklamo oras na i-refer sa kanyang komite. DWIZ Balita. Binigyang diin naman ng bagong talagang kalihim ng Department of Education na si Senator Sonny Angara na pagtutuunan niya ng pansin ang financial status ng mga guro, partikular ang kanilang pangungutang. Aminado si incoming DepEd Secretary Angara na maraming guro ang naiipit sa kabi-kabilang loan na may mataas na interes kaya halos wala nang natitira sa buwanang sahod ng mga ito. Bukod dito, batid ni Senator Angara na ang kakapusan sa pananalapi ang pangunahing nagiging problema kaya't distracted ang mga guro sa pagkatrabaho. Kaya naman isa sa naisip ng senador ang pagkikipag-ugnayan sa mga financial institution ng pamahalaan tulad ng GSIS, Land Bank at maging sa SB Corporation ng Department of Trade and Industry para magkaroon ng access at preferential treatment ang mga guro. Pag-aaralan din ng incoming DepEd Secretary ang pagkakaroon ng investment ng mga guro kung saan naman maaaring makatulong ang DTI. Samantala, kumpiyansa naman ang mababatas na mapagkakalooban ng dagdag na sahod ang mga guro sa loob ng termino ni Pangulong Marcos dahil kasalukuyan na anya itong pinag-aaralan ng Kongreso. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng impilan. Pagdinig ng DOJ sa mga criminal complaint laban kay Bamban Mayor Alice Guo sisimula na ngayong araw. Detalye ng balita hatid po yan ni Patrol Number 5, Aya Yupanco. Sisimulan na ngayong araw ng Department of Justice ang pagdinig sa mga criminal complaint laban sa suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Guo at mga sinasabing kasabwat. Ngayong araw, itinakda ng DOJ ang preliminary investigation laban kay Mayor Guo at iba pa patungkol sa qualified trafficking in persons na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOCC at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong June 21, 2024. Ayon sa PAOCC at PNP CIDG, sangkot si Mayor Guo at 13 respondent sa pagtatayo at operasyon ng Baupo Compound, dating Hongshin Technology na naging Sun Yuan Technology. Parehong Pogo Hubs kung saan nagaganap yung forced labor, human trafficking, online fraud at investment scams. Nakasa din sa criminal complaints na batid ni Mayor Guo at mga respondent ang mga criminal activities
sa loob ng Baupo compound. Ayon sa naturang otoridad, natuklasan at napatunayan ang ugnayan o yung close link sa pagitan ni Mayor Goo at mga respondent sa Sun Yuan sa Baupo compound na batayan ng mga hinaing o inihaing kaso. Kaugnay nito, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na mananagot ang lahat ng may kaugnayan sa naturang kriminalidad. Ito is number 5. Ay, yung pang-comparison Implemental ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. May salamat sa iyo, Kuyang Aya Yupangko. Teka, bago tayo mag-commercial break, pasadahan lang natin ito dahil yung murang bigas na kanina po ay ating pinambungad sa programang ito, ayon po sa Department of Agriculture, pwede po yang mabili kada Biyernes, Sabado at Linggo sisimulan po yan ngayong araw. Saan-saan po yan pwedeng mabili? 10 mga Kadiwa Center sa Metro Manila at Bulacan yung pagbebentahan po ng murang bigas na nasa ilalim po ng Program 29. Kabilang po sa mga magbebenta ng murang bigas ay ang mga Kadiwa Center na mula sa Bureau of Animal Industry at National Irrigation Administration sa Quezon City, yun pong BAI o Bureau of Animal Industry sa Maynila, Food Terminal Incorporated sa Taguig at PhilFida sa Las Piñas. Para matiyak po na mabibigyan ng prioridad yung mga tinukoy ng mga marginalized community na dapat bigyang prioridad dito po o dapat makinabang dito sa murang bigas na ito, imo-monitor ng Kadiwa yung mga booklet ng mga eligible beneficiaries gaya po ng mga senior citizen, single parent, persons with disability at mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Program. Samantala, magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:23 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at kasama na natin ngayon wala pong iba kundi ang Tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Good morning po, Senator Tol. Good morning. Maulang umaga sa po. inyo sa ating mga tigas. Yun po. Teka, nawala lang si Senator Tol. Yun. Maulan pa rin dito sa bahagi ng Pasig City kung saan naroon po ang ating istasyon. Okay po, sige. Babalik natin si Senator Tol. Yon, malamang excited si Senator Tol na ibahagi sa atin yung naging laban kagabi ng Gilas Pilipinas laban doon sa Georgia. Pero habang tayo ay nag-aantabay, okay, tayo po. Ayan, Senator Tol, good morning. Oo nga na po. Naputol kasi meron gusto atang mag-interview, ibang istasyon. Okay, okay po. Dalawa yung nagre-ring, napindot ko yung isang na off. Apo. So yun nga, yung kinukwento mo, nanalo tayo doon, 2 points talo, pero panalo rin yun. Kasi Yes, pasok ang goal naman makapasok sa Semifinals. So pagkatapos na, kailangan na lang manalo ng isa uli siguro maganda-ganda sa semifinals sa Montenegro o kaya sa Brazil. Mabibigat din yun, pero mas mataas ang record doon ng Latvia. Sa dalawang yun. Tapos kung sino yung manalo dun sa semifinals round, yun na yung papasok sa isang group. Dalawang group kasi yung semifinals, yung isa, yun na yung finals. Isa na lang ang pipiliin doon to Paris. Yan, ang umaatikabo pala sento lang dapat nating abangan dyan sa... Kasi mga NBA players din tong Georgia kagabi Makikita mo, ang lalakas sa umpisa nung pero napagod din sila. Napagod din sila. Very close fight, Sentol. 2 puntos lang ang kalamangan. Opo. Napagod din sila kasi sa bandang huli, mga pala itong mga tiga Georgia, mga player ng San Antonio Spurs, Orlando Magic, for NBA, mga NBA to.
Wow. Malamang Sentol, baka nag-monitor din, matanungan natin kung nag-monitor din sa laban ng Gilas Pilipinas. Yung ating makakapanayam ngayong umaga, nasa linya po ng komunikasyon, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Magandang umaga po, Mayor. Hi, good morning. Good morning, Senator Tol. Ay, good morning sir. Kumusta po kayo? At congratulations, nanalo kayo doon sa Aliwan Parade. Wow. National Awards. Sabi ko, Ay, salamat. Talagang malaking honor para sa amin sa mga taga Iloilo yan. opo, baka next year bawal na kayo sumali kasi yung iba hindi na kayo mahabol ng ibang mga LGU. Pang-walo na namin. Ayun. At saka malaking selebrasyon sa Iloilo. Ayun, congratulations. At maaga ka namin na nagising ngayon, Mayor Jerry Treñas, kasi may mga tanong din si Cecil at marami nakikinig sa atin ngayon. At pasensya na, maaga ka namin nagising. Cecil, ikaw na muna mauna Apo. magtanong kay Mayor. Yes po, Mayor Treñas. Meron pong kamakailan lang ay inilunsad ang Iloilo City na community campaign laban po sa dengue. Yan. Maaari niyo po ibahagi yan po sa ating mga tagapakinig. Alam mo, Cecil, Sentol, ang kaso ng dengue sa probinsya ng Iloilo tumataas. Ang Iloilo City hindi pa masyado, no? Pero alam mo naman, wala namang boundaries yan sa dengue. Kaya may community campaign kami. Gumawa ko ng isang executive order na bawat linggo, bawat Sabado, lahat maglilinis ng bakuran nila. Kaya nagsimula na tayo ng isang linggo at saka tuloy-tuloy na yan. Lahat ng mga schools, lahat na barangay, lahat na bahay. Kaya ang kaso ng dengue sa Iloilo City hindi masyado malaki. Ayun. Kasi lahat, pag nagtutulungan lahat, hindi naman masyadong mahirap. That's a good news, Mayor Treñas. Kumbaga, nagiging proactive na po ang approach ng inyong lokal na pamahalaan. Lalo pat nung March, maalala namin, Mayor Treñas, nagkaroon ng outbreak ng pertussis cases dyan po sa Iloilo City. Kamusta na po pala yun, Mayor Treñas? May update po tayo roon? Hindi na tumaas, no? Ayun. Pasalamat kami. Una, ang DOH nagpadala kaagad ng mga bakuna. Alam kasi sa Mandanas ruling, ang bakuna local government na. Kaya medyo may konting kahirapan para sa mga local government. Itong period na nag-adjust pa kami sa mga bakuna, sa mga kailangan para sa health, no? At saka medyo mataas ang kailangan dito. Kaya pasalamat kami sa tulong ng DOH. So, Importante ang mga maliliit na bata pa, no? Kaya ang ginawa namin, kasama rin sa mga pediatricians, ang mga may kaya, lahat sila nag-vaccinate din. So, ibig sabihin, Mayor, kontrolado na po yung Kontrolado kaso na. ng pertussis. Sa Iloilo, pwede ko naman sabi, kontrolado na ang pertussis. So tama kayo, Mayor, na ngayon ay halos inaalaw na itong mga LGUs na sila yung bumili ng mga bakuna. Pero ito, Mayor, yung mga latest balita natin ang gagaling sa Food and Drug Administration na within 2 weeks lalabas na yung mga bakuna natin sa African Swine Fever.
ASF, maaaprobahan na ito ng FDA. So, sangayon din ba kayo na mga LGUs na lang ang mamahala nito? Yan ang hindi ko alam, no? Kasi sa African Swine Fever, sa DA yan palagi. Yes, At oo. saka, alam mo naman, Negros ata, Iloilo, naapektuhan nito, Mayor, ano? Negros, Occidental. Negros, malaki, Iloilo, malaki Cebu. rin. Oho. Kasi agricultural, no? At saka nagpo-produce kami ng mga baboy. We are one of the biggest producers of pork, ang Region 6. Kaya Correct, oho. pag lumabas na yan sa FDA, malaking tulong yan. Early this year, Medyo mahal lang ng parang konti, Mayor, yung... Oho. early this year, sabi nila may bakuna galing Vietnam, pero hindi naman lumabas. Opo. Ngayon tayo na magmamanufacture at mukhang may green light na ito at siguro ang mangyayari nito kung initially ang magdi-distribute ay Department of Agriculture, una-unahan din yan to supplement yung mga needs nila. Baka si Governor Lacson na yung iba with enough resources, mauna nang bumili. Malaking tulong ito, Sentol, no? At saka, alam mo naman, mga LGU, alam mo kasi, Cecil, si Sentol, presidente namin dati sa League of Cities. Yun. Ako, pinaalala ko na yun. ng presidente si Santol sa League of Cities, parang nagsimula na nakita ng mga LGU na marami pala pwede namin magawa. Nagsimula rin ng presidente si Santol sa League of Cities na maraming aid agencies ang pumasok. USAID, ang EU, ang GTZ ng Germany, ang Swedish Swed Fund, no, ng Swedish, at saka binigyan ang mga LGU ng opportunity na mag-interface Nako. sa mga Nako, Cecil, ang aid magaling na agencies. presidente ng League of Cities, si Mayor Treñas. Oh. Very humble lang yan, pero siya talaga yung naging inspirasyon. Lalo yung mga bagong cities na galing dyan sa Visayas area. Ayun. Tinutukoy ko yung mga sa Negros Occidental. So, si Mayor Treñas yung inspirasyon niya. Huwag ka maniwala, Cecil. Na-empower ang LGU, ano ho? Yes. Idol namin alam mo, nang tumakbo si Sentol Senador, idol namin si Sentol. Kaya ang lahat ng mga syudad, lahat ng mga cities, munisipyo, talagang tumulong kay Sentol kasi ang advocacy ni Senator Tolentino, bigyan mo capacity ang mga LGUs. At saka, doon naman nagsisimula lahat Empowerment. sa Opo. LGUs. Nako, hindi na tuloy Yun. tayo makapagtanong. Ayan. Ikaw na, Cecil, ang magtanong Aho, ay kay Mayor Jerry Treñas. Opo, Award-winning city lagi ang ang Iloilo. Kaya yung ibang LGU, pag sinabing, kasali pala Iloilo, nako, delikado na tayo. Parang kung sa FIBA basketball, world rank number 4, number 3, number 2, number 1. Hawak nila, ano po. Nababanggit po yung empowerment ng mga LGU, Mayor Treñas. Teka, kamustahin pala namin yung paghahanda po ng Iloilo City para po dito sa nalalapit na pasukan? Ang pasukan talagang una, pasalamat kami talaga sa appointment ni Presidente kay Senator Sani Angara. I think he's one of the most qualified persons hold that position. At saka sa Iloilo, alam mo naman, Iloilo is not NPA dependent, no? 60-40 kami.
local income 60, 40 ang NTA. At saka medyo mataas ang special education fund namin. Kaya mga school buildings kami nang gumagawa. Maganda mga school buildings ng Iloilo City. Kasi well ventilated, may tiles, magandang blackboard, may mga CR, at saka lahat na mga lumang school buildings, pinapagawa na namin gamit ang Special Education Fund. Ayun. Namamahagi rin ba kayo, Mayor, ng mga notebook, mga school supplies? Yan ang sunod namin, no? Kasi paubos na mga lumang school buildings. At saka ginawa namin multi-story school buildings na. Once maubos na, ito balik na naman kami sa dating ginagawa namin. School supplies, bags, at saka ang gusto ko rin, pareho sa ginagawa ng Makati, may mga rubber shoes pa sila binibigay sa mga estudyante. Diyan din pala sa Iloilo, Mayor. Talagang alam mo kasi Cecil, no? Kung talagang ibahagi lang lahat na pwede mabigay sa mga estudyante natin, maraming magawa. Ang LGU, ang national government, papasok na lang sa mga LGU na medyo hindi masyadong malaki ang SEF nila. Wow, naku. Very well said po at maganda ang programa sa edukasyon pala ng Iloilo City. Apo. Walang problema sa Iloilo. Ano na sila ngayon eh. Napakataas na ng level yan. Ano na yan eh. Dapat ibang classification na ang Iloilo, Mayor. Lahat ng kompetisyon. Run away lagi yung mga yan. Kaya sinasabi sa akin ng iba, pag Iloilo yun nandyan sa kasali, naku, delikado na naman tayo. Kaya siguro ibang kategory na yung Iloilo, Mayor. Pero congratulations sa lahat ng efforts mo. Yes at po. mabuhay ka at inaasahan natin na ang Iloilo will serve likewise as an inspiration to other LGUs. Mabuhay si Mayor Jerry Treñas. Maraming salamat, Santol. As you are an inspiration also to all local government officials. Salamat. Kasi Narinig alam mo, natin si... Bihira na galing sa LGU tapos papasok sa Senado. Nako. Bihira talaga na galing sa city papasok sa Senado. Kaya inspirasyon ka talaga namin. Salamat, Mayor Jerry Treñas. Nako, mapalad din ng mga taga Iloilo City. Meron tayong Jerry Treñas. Cecil, wala na akong tanong kay Mayor Jerry. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Thank you. Anytime. At saka good luck to you, sir. Salamat. At same to you, Mayor Jerry Treñas at sa pamilya mo. Ang oras po natin ay alas 6:45 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Senator Tol, napag-uusapan natin kanina yung tungkol sa pagpasok ng Pilipinas, yung posible nating karagdagang mga manlalaro sa Paris Olympics. Meron po tayong tatanggapin na update mula sa Paris, karagdagang mga atleta dumating na para sa Olympics. At narito po ang report mula kay Dick Villanueva. Dumating dito sa Paris ang pambato ng Pilipinas sa boxing na si Yomir Marshall. Kasama niyang dumating sa Charles de Gaulle Airport sa Paris ang kanyang asawa mula Washington.
Inalalayan sila mag-asawa ng kawani ng Embahada ng Pilipinas mula immigration hanggang sa arrival exit. Ayon kay Yumer, nahirapan siya mag-avail ng visa dahil nagkaroon ng konting problema sa kanyang passport. Ano naman, yung problem naman nila, bakit meron sa biometrics and then wala sa passport. Natutuwa naman siya sa mainit na pagsalubong sa kanya ng nag-iisa nating kababayan at si Vice Consul Jackie Ligan ng Philippine Embassy sa France. Ipinaabot din niya ang kanyang pasasalamat sa mga kababayan natin sa France sa pagsuporta sa ating atleta, lalong-lalo na kay Senator Francis Tolentino. Sa lahat po ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin at sa lahat ng mga atleta, maraming salamat po sa inyo. Isa po kayo na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. At sana po suportahan nyo yung bawat laban namin. Of course, sa ating mahal na Senator Francis Tolentino, maraming salamat sir sa suporta nyo sa aming mga atleta. Let's go! Tol! Ayon kay Vice Consul Jacqueline Merigan, ihahatid nila si Yumer at ng kanyang misis sa train station sa Paris papuntang Metz upang masimulan na ni Yumer ang kanyang pag-iinsayo. Ang buong Filipino community po dito sa Paris ay talagang excited at sumusuporta sa ating mga atleta, lalo na po kay Yumer Marshall. Mga kababayan, lahat po tayo ay sumuporta at ipagdasal po natin na manalo po ng medals, gold, go for the gold para sa ating mga atletang Pilipino. Sa susunod na mga araw ay pinaghahandaan na rin ang pagdating ni Ernest Obiena, ang Pinoy Pole Vault Champion. Samantala, tuluyan na hindi mapuntahan ng mga nagnanais na makita ng malapitan ng pamosong Eiffel Tower dahil na rin sa seguridad na itinayong open volleyball court sa gitna mismo ng higanting fountain. Maging ang mga malalaking train station ay nilagyan na rin ng Olympic guidelines. Mula dito sa Paris, France, ako si Dick Villanueva sa Usapang Tol ng DWIC 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin. Oo, yun. Maganda yung report ni Dick Villanueva. Handang-handa na sa Paris. At madadagdagan pa yan kung mananalo ang Gilas, kung papasok, kung daming atleta ang darating. Tama ka, si Yumer Marshall, tinulungan natin makakuha ng visa sa nandun niya sa Washington DC. Nahirapan sila doon. 3 araw ata silang mag-asawa doon sa DC para makakuha ng French visa. So ngayon, sa Palengke Report naman tayo. Nasaan Palengke ngayon? Nasa Santo Niño Market, Senator Tol sa Pasay City, si Sandy Fernandez. Good morning, Sandy. Good morning. Good morning po, Senator Francis. Teka, nawawala yung signal ni Sandy. Choppy, oo. Opo, ano ka ng konti? Ikot ka ng konti, Sandy, para makasagap tayo ng magandang signal. Nag-uulan Yes, kasi. Miss Cecil. Yun. Yes, Sandy, go ahead. Yes po. So, andito po ako ngayon sa Santo Niño Market po sa Pasay City. Ang bigas po dito mula Bulacan ay with stable prices, kaya 55 pesos per kilo ang pinakamura. Ito po yung bagong ani. Habang 65 pesos per kilo naman po yung pinakamahal. Ito po yung malagkit. Ang isda naman mula Libertad o Bulungan ay di umanong nagtaas ang presyo dahil onti ang huli. Kung kaya ang tilapia po ay nasa 170 pesos per kilo, bangus 220, galunggong 250, sa ang salay po nila ay 300. Ang seafood, kagaya po ng puset, ay nasa 200 pesos per kilo at hipon po ay 520. Ang karne naman po mula Libertad ay nagtaas ng halos 10 pesos, kung kaya ang laman, gaya ng kasimpigi at pork chop, ay 340 pesos per kilo at ang liempo naman po 390. Habang ang manok ho na last week nasa 180 to 190 pesos last week ay ngayong nasa 210 pesos per kilo po. Yung usapan po ng gulay na ating inaabangan, ang listahan po ng produkto dito po ay ang sumusunod. Siling sigang po, 3 pieces for 5 pesos. Pechay po, walang kiluhan dito, so 10 pesos per tali ho. Sayote 50, repolyo 80, sibuyas ho 90 to 100 pesos po, carrots 100, patatas 110. Yung luya po na inaabangan natin ay nasa 150 po dito. At ang kamatis naman po ay 170 pesos po. Senator Tolentino and Ms. Cecil.
Magkano ulit ang kamatis, tsaka luya? Ang kamatis po, Senator Tolentino, ay 170 pesos po, Mataas habang pa rin, ang luya ano? naman po 150. So, mas mataas po ang kamatis natin. Bumaba ng konti na ang luya kasi nag-220 na yan eh. Si kamatis naman mataas pa. Pero maalala natin, Cecil, last year, ang daming mga magsasaka tayo ng kamatis na nagtinapon na lang yung kamatis kasi walang namimili. Oversupply. Pero ngayon, mataas naman ang presyo ng kamatis. Kasi last year, noong 2023, ang kamatis nag-8 pesos per kilo. Oh, wow. Ngayon 150 ang sinasabi, di ba? Kaya marami na sayang na kamatis last year. Baka nga kailangan yung Sentol, yung storage facility. Yan ang kailangan ma-improve. Para hindi masayang. Ayan, Sandy, sino naman ang maswerteng tumanggap ng Sentol token ngayong umaga? Yes, Senator Tolentino at Mr. Sir, kasama po natin si Sir Jojo Kapongkol. At sa pagtatanong ko po dito at pagkausap sa isa po para siyang barangay kagawad po na may bentahan din ho ng mga gulay po. So pwede po natin siya makausap ngayong umaga po. Ayan. Good morning po. Morning! Kuya, good morning. Si Senator Tolentino po ito. Senator Tolentino. Hello po, sir. Ay, Oho, saan galing itong mga paninda Sir, nyo? good morning po, Senator. Si Kagawa Jojo Kapungkol po to. Ay, oo. Saan galing po yung paninda nyo? Ay, wala. Sa Libertad lang po ng Pasay, sir. Okay. Hindi ko pa napapasyalan yung Santo Niño Market. Hello. Saan malapit yung Santo Niño Market? Bago dumating po ng Baclaran, sir. Ng LRT station ng Ito yung Baclaran. malapit na rin sa LRT? Opo, LRT po rito, yung papasok po. Ay, tama. Kaibigan ko yung kapitan dati dyan na tiga Leyte. Ito sa loob. Sa looban. Opo. Palabas yan. Pag dinire-diretso mo, palabas doon sa MMDA pumping station. Opo, sir. Ayan, kumusta mo kami sa mga kasamahan mo dyan na at maaga-maaga ngayon? Kumusta naman ang Sir, bentahan? okay lang po, sir, kasi medyo mataas ng presyo, sir, sa sama ng panahon. Pero okay lang Medyo po, kulimlim. nakaka-rouse naman po sa araw-araw. Ayun, at good luck sa maghapong ito. Medyo ingat-ingat ka, hindi na masyadong mainit at bagay na bagay sa'yo, suot mong apron. Salamat po, sir. Nandito po yung mga kasama Salamat, ko, may Jojo. mga suot na po silang apron lahat, sir. Opo. Ayun, salamat Jojo. Si Jojo Kapungkol ng Santo Niño Market sa Pasay City. Cecil? yes, Sir, ma'am. tawag ka. Jojo, meron kang gustong batiin? May gusto daw po kayong batiin. Siyempre po, binabati ko yung mga unang-una, taga rito sa 145, sir. Lalo sa aming kapitan at sa kagawad ko at sa mga staff. Siyempre, sa inyo po, sir, dahil sa inyo at may mga concern na kagaya yung senator, na sa mga vendors na kagaya namin, na sana po, matulungan niyo po kami. Salamat. Lagi naman. Napapasyal ako dyan sa inyo dyan. Maraming salamat kagawad Jojo. Cecil, wala na akong tanong. At maraming salamat Jojo. Yes, po. Maraming salamat Sandy. At Cecil, meron kang panalangin ngayong umaga? Yes po, Senator Tol, bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam para sa ating programa, narito po ang importanteng mensahe na hatid po ni Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A code to live and share. Never regret being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them. Think good, think God, thank God. TGIF, have a safe weekend. God bless you. Have a safe weekend po sa lahat ng sumubaybay ngayong araw na ito, araw ng Biyernes, July 5, 2024. At sa mga kababayan natin sa Nasugbu, Batangas, sa Balaya, sa Tui, magkita-kita po tayo ng alas 9 ng umaga sa Batangas ngayong umaga. Darating po si Senator Tolentino dyan. Ito po muli ang inyong kasama sa Usapang Tol, Senator Tolentino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino.
Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa bawat